Tumayo ang abogado ng akusado at nagtungo sa harap ng kliyente niya. Pinanood at pinakinggan niyang mabuti ang mga tanong nito. Isinusulat sa isang malinis na papel ang gusto niyang itanong sa kanyang kliyente at sa kalaban. Miss Alejo, bakit kasi hindi mo na lang aminin ang kasalanan mo nang matapos na tayo? Kaagad siyang tumayo. Objection, Your Honor. You are putting my client under pressure. Nagkaroon ng malakas na ugong sa paligid. Hati ang opinyon. Bumaling siya sa isa sa 6 na jury. Iyon ang kanyang ama na hindi nasisihan sa nangyayari. Continue. Ani ng hukom pagkatapos nitong ipukpok ang gavel. Muling tumuon ng abogado sa kanyang kliyente. Siya naman ay tumangulang sa kliyente niya nang mapansing natatakot na ito. Okay, Miss Alejo. Let's change the question. Nanggaling ka sa isang mahirap na pamilya at nagtagumpay na makapasok sa isang malaking kumpanya bilang sekretarya. Hindi pa ba sapat yun para hindi ka gumawa ng isang bagay na ikasisira ng pangalan mo? Alam ko sa sarili ko na wala akong ginawa. Giit ni Miss Alejo. Mahirap ako ngunit hindi ako nasisilaw sa salapi. Itinuro niya ang lalaki, ang boss niya. Ginipit niya ako dahil alam niyang kakasuhan ko siya. Doon ay tumayo siya. Permission to give you this document, Your Honor. Aniya. Proceed. Kaagad siyang lumapit sa harap ng hukom. Dahil mataas ang mesa nito ay kailangan pa niyang tumingkayad para maipasa ang dokumento. What are these? Iyan ang medical certificate ng kliyente ko na ginawa sa iba't ibang ospital. Nagpapatunay na si Mr. Lambert ay hinalay ang aking kliyente. Muling umugong ang paligid. And I also got another proof to make my claim more sufficient. Ipinakita niya ang hard drive na hawak niya. Of course, alam ko naman na hindi mo ako papayagan na gumawa ng investigasyon sa kumpanya mo. Kaya naman I hired someone to get the CCTV footage. All of it. Simula nang mahar si Miss Alejo, hanggang sa tinanggal mo siya at kasuhan. Ngumisi siya nang makitang alinlangan sa mata ng kalaban nila. Mr. Lambert, you framed her up in order to shut her up. You threatened her not to speak the truth. At dahil hindi mo nakuha ang gusto mo, gumawa ka ng paraan para bumaliktad siya. Bumaling siya sa hukom. If you are not satisfied with my evidence, I will give you another one. Objection, Your Honor. Hindi pinansin ng hukom ang abogado. Kinuha nitong isa pang folder na hawak niya. These are all his bank accounts records. His withdrawals. Sa isang linggo nagawa niyang makapaglabas ng 200 million sa 6 na bank account niya. Nakapagtataka dahil 200 million rin ang nawawala at sinabing ninakaw ni Miss Alejo sa kanya. Your Honor, may I... Hindi na nito pinatapos ang sasabihin ng 3 beses na pinukpok ng hukom ang hawak nitong gavel. If you don't cease doing what you're doing, I will make an order that you will not like in the list. Natahimik ang abogado. Nagkaroon ng 1 oras na palugit ang hukom at ang 6 na hurado. Kaya naman lumabas sila upang hayaan ng mga ito na magdesisyon. Pagkatapos na yun ay pumasok na sila. Muli siyang bumalik sa kinauupuan niya, kasama niya ang kanyang kliyente. Nagtungo ang bailiff sa witness stand. Pagkatapos nun ay 3 magkakasunod na pukpok ang pinakawalan ng hukom sa gavel. This court is adjourned. This court is adjourned. All rise. Sambit ng bailiff. Isang malaking buntong hininga ang kanyang pinakawalan at nakangiting bumaling sa kliyente niya. Ngunit hindi pa rin mawala ang kaba sa mukha nito. Everything will be fine, Miss Alejo. We can turn this table for sure. Sigurado ho ba? 100% sure. Paniniguro niya. This time, ikaw naman na magpapile ng kaso. Salamat ho. Naghiwalay na sila nang makalabas sila sa court. Hindi pa man siya nakalalayo sa pinto ng court, ay nakasalubong niya si Travis. May poses ang kamay at 2 gwardiya sa likuran. Sa tabi nito ang bagong abogado. Malamang ay hearing nito. Hindi nito inaasahan na makita siya. Harleen. Masuyo ang boses nito. Kamusta? Hindi naman ganun katagal ang hindi nila pagkikita. Kung matatandaan niya ay hindi naging magandang huli nilang usapan. At dapat ay magalit siya rito. Ngunit wala na siyang maramdaman. Pilit niyang kinakapa ang puso niya. Pero hindi na niya maramdaman ang lalaking nasa harap niya. Kung noon ay nasasaktan siya na makita ang lalaking ito na nakakulong, ngayon ay tanging awa na lang ang nararamdaman niya. Sa 6 na taon nilang pagiging magkarelasyon, imposibleng sa isang iglap ay maglaho ang lahat. I am fine. You? Tanong niya.
Ngunit sa isip niya hinihiling na sana ay putulin nitong usapan. Ayaw niyang mapasama rito. I am good. Mukhang malapit ko nang makuha ang kalayaan. Bumaba ang tingin niya rito. That's good to hear. I'll see you outside then. I am busy. Ikaw? Busy? Hindi ba pagdating sa akin ay hindi ka naman busy? You always make time for me. Walang emosyon itong tinitigan ng dating kasintahan. That's when we are together, Travis. As far as I remember, you broke up with me. That's when... I am seeing someone else, Travis. Putol niya rito. Kaya kung makalaya ka man, huwag mo na akong guluhin pa. Nagtagis ang mga bagang nito. It's not even a month, Harleen. Paano ka nakahanap ng iba ng ganun kabilis? Nagkibit balikat siya. I am gonna be honest with you. I am just desperate. I want my share. So I want to get it fast. Makakalaya na ako. Can't you wait any longer? Patience is not really my thing, Travis. I am not getting any younger. You know that. You? Asik nito. Kinailangan pa itong hawakan ng mga bantay upang hindi siya nito malapitan. Nanlilisik ang mga mata nito. Kapag nakalaya ako, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. I'll make you pay for what you did to me. Mapakla siyang ngumisi. Go on. Hihintayin kita sa labas. Napabuntong hininga siya ng talikuran niya ito. Kinakalma niya ang sarili. Seriously, what is going on with boys today? They're so annoying. What's with the face? Kunot noong tanong sa kanya ni Corina nang bisitahin niya ito sa bahay nito. Napansin nitong hindi niya maipintang muka. Nakapambahay lang nang maabutan niya ito. May hawak pa itong tambo at basa na ng pawis ang buong katawan nito. Naabala ba kita? Tanong niya. Niluwagan nito ang pinto. No, buti na lang at tumating ka. May oras ako para makapagpahinga. Mahina siyang natawa. Nasaan ang katulong mo? We didn't have one. Nangunot ang kanyang noo. Why not? Hindi ba nakakapagod na nagtatrabaho ka tapos ikaw rin na naglilinis ng bahay mo? That's what housewife do, right? Keeping the house tidy and clean. Kaya ayaw kong mag-asawa eh. Aniya saka nakangiwing tiningnan ng pinsan. Baka lumosyang ako. Hindi naman lotion si Corina. Sa totoo lang ay maganda pa rin naman ito. Hindi lang talaga niya inakala na itong mag-isang naglilinis ng malaki nitong bahay. Mahinang natawa si Corina. I don't mind, as long as my husband love me. Anyway, do you want anything? Water or juice? Umiling siya. No, I just want to talk to you. Imunesta na nitong sala. Come, have a seat. Sabay silang naglakad patungo sa sala. Naunang umupo si Corina. Saka nito ibinaba ang hawak na walis. So, what's your problem? Boys. Pabagsak siyang umupo sa sofa nito. Boys? Lalo lang lumalim ang gatla sa pagkakakunot ng noo nito. You mean, boys? More than one? Tumango siya. As far as I know, si Norman lang ang karelasyon mo. Don't tell me you have more than one. Gaga, singhal niya. Wala akong karelasyon kahit sino sa kanila. What do you mean? Napabuntong hininga siya. Wala siyang rason para hindi magsabi ng totoo kay Corina. I am not actually dating Norman. So, who is he? A fuck buddy? Kind of. I don't get you. Ikaw, magkakaroon ng fuck buddy? Hindi mo pa nga na-experience makipag... Ay nako. Nasaan ang mga anak mo? Tanong niya. Nag-aalala na baka marinig sila ng mga ito. They went to a birthday party with Aspen. I am all alone here. Sagot nito. So spill the bean, Roxy. May kondisyon kami ni Norman. I will promote his bar in exchange of him getting me pregnant. Nanlaki ang mga mata nito. Naghahanap ng salitang itutugon sa kanya. Nang walang mahanap ay natatawang naiinis itong tumayo sa mahabang sopa. Sinundan niya ng tingin ng kaliwat kanan nitong paglalakad. Animoy na stress sa sinabi niya. You are crazy. I know. No, Roxy. You are literally crazy. Pwede na kitang dalhin sa mental sa ginagawa mo. Lolo is all bored with it. Hinu? Tumango siya. Oo. What the? Lalo itong namangha.
Anyway, I only want a child. Wala akong planong mag-asawa. Hindi ito nagsalita. Malamang ay interesado pa rin sa kanyang mga sinabi. Bibigyan ako ni Lolo ng mana kung sakaling mang bigyan ko siya ng apo. Gagamitin mong magiging anak mo sa kasakiman mo? Ganun ka na ba kadesperada para makuha ang mana mo? If I can't have mine, mapupunta yun sa mga anak nyo. Diretsa niyang sagot. Hindi inisip kung ma-offend ba niyang pinsan. Napalitan ng galit ang mukha ni Corina. Sa tingin mo ba kaya kami nagsilang ng sanggol? Ay para makakuha ng mana kay Lolo? Ganyan bang tingin mo sa amin? Nagbaba siya ng tingin. Hindi naman yun ang ibig kong sabi. My husband owns a company. Isabel's husband owns one too. Aaron is a doctor. Kaya niyang sustentuhan ng pamilya niya. Alexa can live her life without money from Lolo. Hindi namin kailangan ng pera ni Lolo para mabuhay. Punto nito. I am sorry if you think it that way. You are not sorry, Harleen. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo na hindi sa lahat ng oras nakadependeng isang tao sa pera. Kalmado man si Corina, ay alam niyang gusto na siya nitong sigawan at paalisin sa bahay nito. Hindi ko lang inaasahan na maririnig ko yan mula sa'yo. Hindi ko rin inaasahan na ang isang katulad mo na successful na sa career ay maghahangad pa ng higit. Of all people. Mahihimigan niyang pagkadismaya sa tono nito. Tumayo siya. I'll leave then. Bago pa man siya makahakbang ay muli itong nagsalita. Nakatalikod ito at hindi na muli pang lumingon sa kanya. Norman is a good guy, you know. I just hope you look at him and realize that he is more than what he is. All you have to do is give him a chance. Give yourself a chance as well. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya nito at pumanhik sa itaas ng bahay nito. Siya naman ay lumabas na ng bahay nito. Bigla ay bumigat ang puso niya. Hindi niya akalaing ganun palang magiging kalalabasan ng pag-amin niya. Napagtanto niya may mali siya. Give him a chance. Pero hindi niya kailangan ng tao sa buhay niya. Hindi niya kailangan si Norman para mabuhay. Ang kailangan niya ay anak na maibibigay nito sa kanya. Pagkatapos na yun ay maghihiwalay na sila ng landas. Yun lang ang mahalaga. At yun lang ang kailangan niyang itatak sa isip niya. Kung ano man ang nararamdaman niya, ay kailangan niya yung itapon. Kailangan niyang pilitin na huwag maramdaman. The sooner I get pregnant, the better. Aniya sa isip. Sa lubong ang kilay ni Harleen nang makita na sarado ang bar ni Norman kinabukasan. Gusto sana niya itong kausapin upang pag-usapan nilang kanilang kasunduan. Ngunit wala ito roon. Nagtungo siya sa apartment. Nagbabaka sakaling naroon ito. Hindi naman kasi ito umuwi sa bahay niya kagabi. Naroon pa rin ang for sale sign nito. Naging malalim ang pagbuntong hininga niya bago niya pinindot ang doorbell ng pinto ng unit ni Norman. Ngunit walang sumagot. Muli niya yung pinindot. Ngunit makaraan ng ilang segundo ay walang nagbukas. Inis niyang pinihit ang nakasaradong pinto. Nagbabaka sakaling bukas iyon. Ngunit hindi rin. Where is he? Naiinis niyang tanong sa sarili. Nasa ganoong sitwasyon siya nang mapansin ang isang kulay asul na box sa harap naman ng kanyang apartment unit. Kunot noon niyang tinungo yon upang tingnan kung ano ang laman. Sa ibabaw ng box ay may isang papel. Kanya yung kinuha at binasa. Hey beautiful, wear them tonight. I'll pick you up at 6:30. Love, Ashton. Umirap siya sa hangin. Saka nilukot ang papel. Kaagad niya yung itinapon sa basurahan na katabi lang ng elevator. Ang malaki namang box ay ipinasok niya sa loob ng kanyang apartment at itinabi sa sofa na hindi man lang tinitingnan ng laman. Kanya pa ring iniisip kung nasaan ang binata. Malamang ay ayaw na nitong makipagkasundo sa kanya. O hindi kaya natakot ito sa lolo niya. Kaya umalis na lamang. Malamang ay napagtantunan nito na hindi siya kawalan at maghahanap na lamang ng iba na itatrato ito bilang isang lalaki. Nagtagis ang bagang niya dahil doon. If that's the case, then fine. Hindi lang rin ikaw ang lalaki sa mundo. Singhal niya sa hangin. Nagbaba siya ng tingin sa asul na kahon. Ashton, may gusto ito sa kanya. Sigurado siyang handa itong gawin ang ipagagawa niya ng walang pag-aalinlangan. Gagamitin muna niyang pagkagusto nito sa kanya. Pansamantala. Nagsumapit ang 6:00 ay nagbihis siya. Sinuot niya ang dress na ipinadala ni Ashton. Inayos niya ang sarili upang magmukha siyang disente. Hindi niya kailangang maglagay ng makapal, kaunting make-up lang ay sapat na. Nakatingin siya sa sariling refleksyon at hindi niya maiwasang mamangha.
Hindi niya akalaing may taste ito pagdating sa damit pambabae. Ang long dress ay kulay itim. Tube ang mermaid cut at tama lang ang pagkakahapit sa hubog niya. Tumingkayad ang bawat parte ng katawan niya. Hindi kita ang dibdib niya. At labis naman niya yung ipinagpasalamat. May silicone bra na sa dibdib, kaya naman hindi na niya kailangan pa magsuot ng pangloob. Sa ibabang parte naman ay may mahabang hiwa, hanggang sa pinakataas ng kanyang hita, kaya naman kinailangan pa niya magsuot ng medyo mataas na tibak upang walang makakita. Napairap naman siya sa sobrang taas ng heels. Sinong babae magsusuot ng 4 inches na heels at nakasuot ng hapit na long dress? Hindi niya alam kung anong klaseng aksidente ang mangyayari sa kanya kung sakali. Ngunit matangkad si Ashton at baka gusto lang nito na magpantay sila, kaya iyon ang ipinasuot sa kanya. Isinuot rin niya ang mga alahas na nakasama sa kahon na yon. Kumikinang ang mga ito sa katawan niya. Not bad, aniya. And though I look like I am attending a funeral, napangiwi siya. Nang sumapit ang itinakdang oras ay tumunog ang doorbell niya. Hindi na siya nagtanong pa kung sino yon. Muli niyang inayos ang sarili sa salamin bago tuluyan lumabas. Sumalubong sa kanyang desenteng-desente na si Ashton. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok. Napakagwapo nito sa suot na tuxedo. Hey, beautiful. Gumapang ang mga mata nito sa kabuuan niya. You look good. Umirap siya. Stop that, will you? Or you'll fall for me? Nakangising anito. Or I'll punch you really hard. Umakto itong nasaktan. Ouch! Saka natawa. Shall we go? Inarko nito ang siko. Wala pa naman tayo sa event, kaya walang rason para hawakan kita. Tumikhim ito saka ibinaba ang kamay. Iminesta na nitong elevator. Ito na rin ang pumindot. Nang bumukas ay pinauna siya nitong pumasok. What's the event? It's about wine. An event for wine? Sarkastiko siyang natawa. Seriously, sino magkaka-interes sa event na yun? Your brother? Louis? All bar owners, I guess. And me. Saad nito. Yeah, I know you like wine. Punto niya. But I like hard drinks. Lasengga ka kasi. Sambit nito. Good thing you don't turn me off. Umirap siya. Huwag mo nga akong daanin sa mga salita mo. Naiinis ako. Mahina itong natawa. Typical na ikaw. Kailan ba nagkaroon ng kilig sa'yong mabulaklakong salita? Pero matutuwa ako kung wala pang nakakagawa na yun sa'yo. Bumukas ang pinto at lumabas siya. Sumunod naman ang binata. Wala pa. That's good to know. Sa labas ng gusali ay naghihintay ang isang itim na sasakyan. Sa tabi niyon ay may driver na nakaabang at binuksan ang backseat door nang makita sila. Imunestra ni Ashton ang pinto. Gerin. Sumakay siya. Si Ashton naman ay umikot sa kabila. Nang makasakay ito'y siya namang pagsakay ng driver. Pagkatapos na yun ay umusad ng sasakyan. Sa buong biyahe ay sinikap ni Harleen na makinig sa mga kwento ni Ashton. Tangulang ang itinutugon niya rito. At kung minsan naman ay nagtatanong rin siya upang hindi sila gaanong magkailangan. Kalaunan ay napunta sa kanyang usapan. How is your love life? As you already know, I am single. Tumangu ito. Sino yung pinupuntahan mo sa bar? None of your business. Hindi ako yung tipo ng tao na nanghuhusga ng kapwa. Alam mo yan, Harleen. Pero kapag alam kong magiging kakompetensya ko, palagi kong tinitingnan kung anong kaya nilang ibigay. What do you mean? He's just an ordinary man, like your ex. Compared to me, he has nothing to offer for you. Ano naman kung ganon? I can give you everything. Seryoso nitong wika, napailing siya. Whatever you can give me, I am sure I can give it to myself. I can get it with my bare hands. Besides, I don't need a man. Kung sino man ang taong tinutukoy mo, wala siyang papel sa buhay ko. Saktong huminto ang sasakyan. Sir, narito na ho tayo. Pagkasabi niyon ay nagpauna na siyang bumaba. Inayos niya ang sarili. Sinigurong walang lukot ang kanyang damit. Inilahad ni Ashton ang siko nito at kanya naman iyong kinuha. Sabay silang pumasok sa loob ng isang hotel. Nagtungo sila sa malaking ballroom ng hotel na iyon. Tulad ng inaasahan ay maraming taong sumalubong kay Ashton, kinakamustang binata. Siya naman ay nakangiti lang at ibinebeso-beso ang mga babaeng sumasalubong sa kanya. Ngunit hindi naman niya kilala. Who is this young lady? Tanong ng isang matandang lalaki na buong pagkamanghang nakatitig sa kanya.
Sir, this is Harleen Alcantara. Umaangat ang noo nito at mas lalo lang namangha. Really? One of the granddaughter? Inilahad niya ang kanyang kamay. Yes. I am pleased to meet you, Miss Alcantara. Sabi nito saka tinapik si Ashton. Keep her. I will, sir. Palihim siyang umirap. Ang ngiti ay nakaukit pa rin sa kanyang labi. Humarap pa sa kanya si Ashton nang iwan sila ng matanda. You are quite famous. Yeah, I am one of the granddaughters. Sarkastiko niyang ani, saka nangunot ang kanyang noo. Kung ganitong klaseng event lang naman palang pupuntahan natin, bakit kailangan ko pa mag-ayos? There is an after party on top of the hotel. Pupunta tayo roon pagkatapos nating magbigay ng score sa mapipiling wine. Why? Well, that's the point of the event. Hindi siya sumagot. Lumingalang siya sa paligid. Malawak ang ballroom na iyon. Ngunit hindi gaanong matao. Ang iba kasi nakapila pa sa isang pinto at naghihintay na sila ay makapasok. Dahil isa si Ashton sa mga VIP ng event na yon, ay may access ito na maglabas-masok. Tulad ng inaasahan ay may mga stall ng Bar Island sa paligid. Iba't ibang klase ng wine products ang nakapaskil sa mga karatula ng mga ito. May mga pre-taste sa bagong labas na wine at mga cocktails at 100% alcohol na wine. Sa isang side naman ay mga bar owners na may iba't ibang flavors ang nag-o-offer. Doon siya hinila ni Ashton at tumikim ito ng mga wine. Dumako sila sa isang stall. Kung nagkaroon ng interes si Ashton, lumabas ang isa sa mga bartender upang mag-offer sa kanila ng wine. Sir, ma'am, we can give you a... Bumaling siya sa bartender. Nang hindi nito tunuloy ang sasabihin, halos mamutla siya nang makita ang salubong at walang emosyon nitong tingin sa kanya. Norman?